po natin ang update mula sa Tacloban City. Nandoon ang ating kapusong si Emil Sumangil. Emil, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Tacloban? Tara, nakaposisyon pa rin tayo dito sa Tacloban City Airport at nasa gawing kanan ko, hindi kalayuan mula sa ating live point yung pila ng ating mga kababayang umaasang makakaalis at makakasakay ng libre dyan sa C-130 biyaheng Maynila at Cebu. Mula Kara, nang umalis tayo dito kagabi, walang pagbabago at lalo pang humaba itong pila ng ating mga kababayang nais na makaalis mula dito sa Leyte. Yung ilan, Kara, sa ating mga kababayan ay aking nakausap kanina. Isang simpleng panawagan lang sa lokal na pamahalaan maging sa national government kung sana raw kung maaari mabigyan man lamang sila ng tent dito dahil kanina lamang, Kara, bago tayo sumayong papawid ay umaambon kagabi ang lakas ng ulan. Tapos ngayon naman napaka-araw. Kung makikita natin, Kara, sa ating live feed ay mayroong mga sanggol dyan, may mga bata, may mga lolo, may mga lola nabibilad dyan sa araw at pagka umulan nga ay nababasa. Matyaga sila naghihintay dyan at bibigyan sila ng queue nitong mga kagawad ng Philippine Army, ng Philippine Air Force sa oras na buksan na yung gate para makasakay doon sa C-130. Samantala, Kara, yung mga lokal na pagamutan dito sa Leyte, yung mga nasa liblib na bayan ay ating napuntahan kahapon na binigyan nila ng pagkakataon na sila manawagan sa national government na mapadalan sila ng oxygen. Di lamang ng oxygen, Kara, mga gamot, pati pagkain, di lamang para sa mga pasyente, kundi pati sa medical staff. Narito ang aking report. Umaalim po yung hangin na may kasamang ulan. Ang unang naramdaman ng tumama ang bagyong Yolanda sa Leyte. Isa sa mga unang pinadapa ng super typhoon ang munisipalidad ng Burauen. Kulang 2 oras ang layo mula Tacloban. Mula sa bungad hanggang marating namin ng Kabayanan, walang matinong istrukturang makikita. Pati na ang nag-iisang ospital dito, ang Burauen District Hospital. Dito nagkubli ang mga kababayan nating nakaligtas noong kasagsagan ng bagyo. Pero kahit ganito ang sinapit ng pagamutan, nag-ooperate pa rin ito ngayon. Mga functional, ito lang. This is supposedly the ER and the OPD. Nandoon po yung ward namin talaga. Dito. Sa entrada at pasilyo, halo-halong nakapwesto lahat ng mga pasyente. Mula sa mga nawawalan ng mga malay dulot ng dehydration. Mga kinakapos ng hininga. Nanghihingi daw po siya ng tulong doon sa mga pamangkin niya para makagawa-gawa ng bahay. Hanggang sa mga nagsisilang ng sanggol, iniraraos kahit papaano ang kanilang mga medical condition. Masaya naman pero may takot. Paano ang bata sa sisilong nasira ba ang bahay mo? Nasira tapos naggawa naman yung asawa kahit maliit lang. Doctors Without Borders mula Europa ang dumating dito. Mobile hospital ang kanilang itatayo sa likuran ng pagamutang ito para mailipat ang iba pang pasyente. Sagana sa gamot mula sa mga international donors. Pero kulang na raw ang oxygen at pagkain, hindi lamang para sa mga pasyente, kundi pati sa medical staff. Sa Tacloban City, ang Class A na pagamutang Bethany Hospital, outpatient lamang muna ang tinatanggap matapos na masira ang mga makabagong aparato. Ang baby na ito na aming inabutang ginagamot sa labi ng ospital, na dehydrate matapos na magsuka at magtae dahil sa pag-inom daw ng maruming tubig. Panawagan sa gobyerno ng mga dayuang doktor na naririto sa Leyte ngayon bilang mga medical volunteer. The big worry is waterborne disease. People have not got running water. So they go to the toilet, they can't wash their hands. There's pollution, there's lack of hygiene. Because of that, they're going to get infectious disease. Samantala, Kara, yung nasa aking likuran, yung terminal at yung runway, maya yung paglapag dito ng C-130, yung mga chopper, yun ang United States Armed Forces na may dalang relief goods. Yan ang latest mula dito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Kara. So Emil, maganda yung ipinakita mo doon sa iyong report kanina. Alam natin maraming nagdo-donate ngayon ng mga pagkain, bigas, yung mga relief goods. Pero ang sinasabi mo, ang pinakakailangan ngayon, bukod dyan sa mga basic needs na yan, medicine and tents. Tama yan, Kara. Yung tent ay para dito sa mga kababayan nating nakapila na umaasang makakasakay nga ng libre sa C-130. Yun ang mga lokal na mga pagamutan dito, yung mga nasa baybaying bayan, yung mga nasa liblib na bayan, Kara. Uulitin ko lamang, kailangan nila ng oxygen at pagkain hindi lamang sa medical staff, kundi pati doon sa mga pasyente. Wala pa rin kuryente, Kara, kaya hindi magamit yung mga aparatong kailangan gamitin para sa mga pasyente, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, Kara.
So mga kapuso, ito po yung pagkakataon ninyo bukod sa pagdodonate po ninyo ng pagkain, bigas at mga damit. Mag-donate din po kayo ng medicines. Kailangan po yan ng mga tao doon. Malinis na tubig at yung mga tents para yung mga tao ay may masisilungan pansamantala. Maraming salamat sa iyong ulat, Emil Sumangil, nag-uulat mula sa Tacloban City.